Bawat gilid may usok. Ito yung isa sa mga diskarte namin para lang makasurvive yung ating mga pananim. Yan yung mga bunga natin mga kapards, oh. Kaya talagang lumalaban kami. Ito yung mga isa sa bantay natin dito. Bodyguard ng ating ampalaya. Alright! Pausok of the day mga kapards. Yan, oh. Pausok tayo sa mga ampalaya. At ito na. So dito na tayo sa mga papaya natin mga kapards. At dito si Parinjore, oh. Pre! Good afternoon mga kapards. Hapon pala. Ito kasing kulay ba yung papaya pa yan? Oh? Yan, oh. Mag-aabuno kami. Ang abuno namin ay Yara. Siyempre may putas. At siyempre meron kaming urea. Haluan natin ng urea dahil di po sapat yung Yara tsaka putas. Yung Yara natin tsaka putas pang ano lang yun, sa bunga. So yung dahon nila ay dumidilaw na dahil mainit eh. So kailangan natin ng urea pang kondisyon ng dahon. Tama ba, pre? Tama. Alam mo na. Sabi ko siyempre. Bakit alam mo yun? Siyempre tinuturuan mo eh. At kita yung papaya namin mga kapards, oh. Yan. So sobrang liwanag na sa ilalim. So medyo matataas na kasi sila. Siguro yung mga haba ng papaya namin ay nasa 6 feet na pataas. Dahil 5 plus lang kami. Tapos yung isang nabali doon mga kapards, oh. Yan, parang na-proning siya. May apat na ano, may apat na salingsing. Mamaya pasilip po sa inyo doon mga kapards. At nakakatuwa tingnan yung mga bunga, oh. Itong lane na to mga kapards, oh. Itong pangalawa, oh. Simula doon talaga sa dulo hanggang dito din sa dulo. May mga bunga na lahat. Kasi dito kasi sa ibang lane, yan makikita natin, may mga ano pa, may mga wala pang bunga. Mga bulaklak pa lang. Pero ito talaga, oh. Itong dalawa. So sa lalo na sa taas, wala pang gaano bunga doon sa taas dahil maano po yun doon sa taas eh. Ayun, oh, matarik. Pwede pa darod gani ani pre? Kining gilid ani? Layo ano ba no? Babawa. Oh. Tingnan yung mga dahon ng papaya namin mga boards, oh. Yan, naninilaw. Meron siyang kulang na nutrients. Meron siyang nutrients na hinahanap. So kaya in-apply natin ng urea. So syempre may foliar din kami ina-apply dyan ni Parinjore, mga kaboards. Ang palaya namin, yan. Bawat gilid may usok. So Parinjore kasi nag-bibase lang yan sa umaatake din sa mga pananim namin. So di siya spray ng spray. Kung ano lang yung maatake, doon siya mag-i-spray. Pero yung spray ka ng spray twice a week, lalo na yun init. So nag-i-spray pa rin Parinjore once a week lang yata. Once a week lang nag-i-spray pre? 2 times. Tingnan nyo, oh. Nakaka-recover na yung talbos niya, oh. Usala maning ko ana pre. Kaibigan na. Maatake pa ni siya. Kining sapata? Saman. No, sa talbos? Crispy pata? Ha? Crispy pata? Tanawa. Asapata? Sapat ba? Sapat. Sapata. Ako crispy pata.
Pila ka yure ang butang? Duhara? Tulpod? Polo. Haron. Na. Kaibigan. Hoy! Chicken! Maglalayo ka dyan sa papaya! Tinula-abutin mo yan! Yan o. Ni Mikos na ni paring Jore. Mikos. Mikos. Singir pa doon. Saan galing yung pre? Sakit yata ipin ni Mrs. ah. Kahapon lang. Wala ka invite? Gapon pre. Oo. Kayon? Kahapon? Dahan. Karon pa matagi po. Kahapon ba yun? Karon yung disco. Kayo yung disco. Iba pag ano no? Mayor yung ano no? May disco no? Pwede naman tayo magpa-disco pag birthday natin no? Pwede. May sounds ka eh. Mayari tayo ng sounds. Ha? Mayari tayo ng sounds. Mayari na sounds. Ay, sa mga ikakasal ba dyan, malapit sa amin ha. Kasi may mga viewers kami dito eh. Meron kami sa Balye. Yan, dito sa Bulado. Ewan ko, yung mga kapitbahay namin dito. May mga viewers din kami dito sa mga kapitbahay namin. Kaso lang, nahiya sila mag-comment. Huwag kayo mahiya mag-comment. Para may shoutout namin kayo. Shoutout sa mga kapitbahay namin dyan. Mag-abuno kami mga kaboards. Ha? Pwede. Time slap!
Ha? Di na to. Labang na. Ha? Tuloy ito ron? Ulit pa niya, may namigas niya. Ha? Umulan gini kaya namigas. Daghal bigas oy. Okay. Saglit lang mga kaboys. Tapos na agad. Yung ating pag-abuno mabilis lang. Yuhuu! Sinasabi ko kanina mga boys na pruning namin dahil naputol po siya nung kalabaw natin, si Julio. So ngayon, diniina ni Parinjuri ng abuno. Meron siyang talbos na 3. Sa 2, 3. 3 sanga yung nangyari sa kanya. Ganda pa ng takbo ng kanyang dahon So pag nagtuloy-tuloy yan, di okay yan. Okay kayo. Okay kayo. At ito baka araruhin dito ni Tatay Rahit dito. Taniman ng mais. Yan, kita niyo yung papaya namin Nag-iba na yung kulay nila. Lalo na yung maraming bunga. Naninilaw yung kanilang dahon, mga kaboards. Dahil may maagaw na ng nutrients sa sa dahon. Pupunta na sa bunga. Yan si Parinjure. Uy, matay kwi mo din Samahan pala ni Nanay Rayo to. Di ba? Daming langgam. Ibig sabihin yan, kunti na lang. Uulan na. Mga kaboards, ang liwanag ng buwan alas 8 po ng gabi. Gusto lang namin i-share sa inyo mga kaboards kung paano nakaka-survive yung aming mga pananim dahil halos 2 buwan na yung naranasan namin na walang ulan talaga. Ang ginagawa namin, diskarte namin para makasurvive lang yung aming mga pananim. So ngayon i-share namin sa inyo mga kaboards. Alas 8 na po ng gabi, so kanina dilig kami doon sa mga papaya natin. Nag-abuno kami at nakaraan, so pabaha shower yung ating ginagawa dyan sa papaya natin para makasurvive lang sila. At ngayon naman, so kita naman natin yung takbo ng ating papaya ay medyo naninilaw na yung mga dahon nila. Pero ganun pa man ay pasalamat pa rin tayo dahil normal yan sa ganitong tag-init. So apply lang tayo ng fungicide, insecticide, tsaka foliar, tsaka abono para makasurvive lang sila sa matinding init na naranasan natin ngayon. At syempre kasama ko pala si Manalaboy ngayon. Yo, magandang gabi mga aboards. Yan. So ngayon pa-video lang tayo kami Manalaboy. Dito kami mga kaboards. Pupunta kami dito sa mga ampalaya namin dahil ito yung ginagawa namin sa mga ampalaya namin para lang talagang makasurvive sila sa ating Sala sa init, sala sa lamig. Sala sa init, sala sa lamig. So syempre samahan na rin natin ang dasal dahil lahat naman na ginagawa natin dito sa
mundong ibabaw ay si Ama lang po nakakaalam dyan kung ano po yung takbo, ano yung magiging takbo sa pananim natin, hanap buhay natin dito sa buhay bukid. So ito yung isa sa nagpapasurvive sa amin sa mga pananim namin, itong tubig na to. So kung hindi dahil dito sa tubig na to, so sigurado itong mga ampalaya natin wala na to. Talagang lusaw na to sa init dahil napapanood naman natin sa mga TikTok, yung iba nga nagluluto na ng itlog, luto na ng hotdog, Kung ano na piniprito. o kung ano ng pinaprito, pero alam ko scripted yan eh, para maka-content lang, para patunayan ko sa inyo na siguro scripted yung mga video nila. Testing bukas. Titisting namin yan bukas, prito tayong itlog. Starting siguro mga alas 7, sikat na yung araw eh. Oo, tara. Nangyari mga cut. Cut. Kumbaga sa eksena, so nagkakamali, sabihin cut. So ngayon, dito kami, ni Manlaboy. Wait lang. Saan ba yung ano nito? Tugtong nito. Ito tama to. Naka-sit up na yung ating shower. So ginagawa kasi namin, nakaraan kasi inararo ni Tatay Rayo to, mga kaboards. At yun nga, yung sobrang lalaki ng mga bagal, kung tawagin, yung mga lupa na nabungkal dun sa araro, sobrang sakit sa paa. So ginagawa namin, kinasyawiran namin para madurog yung mga bagal, para di na masakit sa paa. At ayun na, sa wakas ay hindi na siya masakit, nadurog na po mga kabirds. Kaya gagawin namin ngayon, papararo natin ulit to kay Tatay Rayot para yung mga lupa mahambok na dito sa pinakapuno ba. Tumambok na sa puno. O dito tayo, sa buhay tayo. Ito yung isa sa pamamaraan namin para lang makasurvive yung ating mga ampalaya, mga kaboards. Shower tayo. Guys, basa ka din ha. Asan ba? Okay. Asan ba? Andiyan pa dito, dito. Ayan. Ayan, salamat kay Manlaboy. Salamat sa pagsama dito kay Manlaboy. Ito yung isa sa mga diskarte namin para lang makasurvive yung ating mga pananim. Yan, pa-shower tayo sa gabi. Ang pa-shower namin sa gabi mga boards, may oras din yan. So kinakabit namin yan ngayon, alas 8 na natin nakabit. So 4 hours ililipat natin yan mga kaboards. Yan, kita natin yung tubig oh. Kusa kaming gumagawa ng ulan. Lipat paangat. Oh, lipat paangat. Yan sila. Yan na. So yung mga op. Oh, yan. Muulan na oh. Oh, di ba? So ito kasi yung isa sa mga pinotriktahan natin na hindi masira yung mga bunga ng ating mga pananim. Ayan oh, kita nyo na may mga bunga mga kaboards. Ka-harvest lang namin nung Biyernes. Ay Huwebes kami nag-harvest. So bukas mag-harvest na naman tayo. At shoutout pala kay Ate Maricel, yan, umorde sa atin ng ampalaya. At maraming salamat pala doon sa lahat na nag-comment. Pinakaraan kasi doon na baka pwede kayo mag-comment sa lahat namin ng maraming viewers na kung magkano yung presyo dyan sa area nyo. At merong iba-iba, meron sa Canlaon. Sa Canlaon daw 150 na daw per kilo doon eh. Kasi sa sa init. So dito nga sa amin, yung mga kapitbahay namin ay nung nakaraan yung asawa ni Parinjuri nagpost ng ampalaya namin na available tayo ng ampalaya. So di sila naniwala dahil sa sobrang matinding init na naranasan, kala nila wala ng pananim na nabubuhay. Pero meron pa rin, dumalaban pa rin kami. Init, Manlaboy oh. Yan, bukas Order na kayo.
Yan, so na-share lang namin sa inyo mga kaboards kung paano yung diskarte namin talaga na paano lang makasurvive yung aming mga pananim, ampalaya. Berding berde yan. Oo. Yan, pansin nyo naman yan. Kahit sabihin nating matinding araw yung naranasan yan kanina, pero yan, lumalaban pa rin sila. Yan yung mga bunga, oh. Wala pa rin tigil sa bunga. O, pambulaklak, bunga. Dire-diretso. Oh, at maraming salamat din sa mga bubuyog natin. So bukas mga boards, abangan nyo ang aming pang-anim na harvest. Yan. So na-share ko lang sa inyo mga kaboards, no, kung paano kami nakakasurvive sa aming mga ampalaya ngayon na naranasan namin ngayon dito. Tapos ang isa pa sa mga diskarte namin para lang makasurvive yung ating ampalaya, yan, pa-shower kami sa gabi. Pero pag nag-ano kami mga boards, pag nag-spray kami, di kami nag-ano yan, di kami nagpapa-shower. Tapos kahit nagpapa-shower kami sa gabi mga kaboards, ang ginagawa namin sa ating ampalaya ay nagdidilig pa rin kami sa umaga. Mga kaboards, no, nagdidilig tayo. At kita niyo naman yung mga bunga ng ampalaya natin, no. Yan, yan po na yun. Ayan po sila. Ito yung ma-harvest natin bukas. Yan, pinasilip ko lang sa inyo. Parang kailan lang. At magandang balita mga birds dahil limang harvest na kami sa aming ampalaya. At ang kagandahang balita doon, ang puhunan kasi natin, halos nakakalahati na tayo sa ating puhunan. Kahit nakapang limang harvest pa tayo. Yan, so laban lang at alam mo naman na namin na naniwala kami sa mahal nating Panginoon na meron at merong darating na ulan kasi nakaraan nga meron ng dito sa silangan, meron ng mga nakikita tayong palatandaan na papalapit na yung mga ulan. Yan, tingnan yung mga bunga natin mga kapords, oh. Kaya talagang lumalaban kami, nagdidilig kami sa umaga. Walang palya yan mga kapords, kahit di makapasyal si Paring Jory dito sa umaga, pero ako yan, nagdidilig tayo tuwing pagising natin kasi ito yung isa sa mga pinaglalaban natin na sana makasurvive lang yung ating mga ampalaya. Dahil kita nyo naman yung mga bunga ng ampalaya natin mga kaboards. Yan, di sila nagpapatinag sa matinding init na naranasan nila ngayon. Patuloy sila sa pagbibigay ng mga bunga. Yan, oh. Yan, sumasabit yung mga bunga. At yan, dito banda kasi yan, maganda na yung pangitain dito banda. Nagsalubong na yung bawat talbos mga kaboards. Yan yung isa sa mga inaantay natin na magkasalubong sila para pagdating sa init na mararanasan nila, hindi na sila masyadong mainitan yung kanilang puno. Yan, oh. Ayan, good evening mga anak. Hanggang dito yung shower natin. At gagawin namin, di na kami mga birds, di na kami mag-harvest ng once a week. Dahil nung huling harvest namin nung Webes, so 5 araw yung pagitan nun bago kami nag-harvest, ay marami tayong reject. So sayang naman yung mga reject na yun. Yung reject na yun, mapakinabangan pa yun, mabibenta pa natin ng 40 per kilo yun. Pero ayun nga, ang nangyari, nahinog na. So di na natin sila napakinabangan. Yan, oh, kaibigan natin kumakapit sa ampalaya natin. Kaya gagawin namin, harvest tayo ng twice a week. Kahit sabihin natin di gaano karami yung ating ma-harvest, at least unti lang yung reject na mangyayari. Kung mayroon mang reject, mga piraso lang. So di na siya madagdagan ng marami pa. So ayun, na i-share ko lang, na isingit ko lang mga kaboards, no, dahil kanina nag-abuno kami sa aming mga papaya dito. Yan. So pagkatapos nating mag-abuno, yan. So ini-share lang namin sa inyo kung gaano yung sakripisyo na ginagawa namin sa aming mga pananim dito. So natutulog ako ng gabi. So ang tulog ko sa gabi, pag ganito nagpapa-shower tayo, putol-putol. Yan. Kasi bawat
4 hours naglilipat tayo ng shower natin. Dahil di rin pwedeng ibababad mo sila na magdamag sa isang area lang. Dahil yung mga mura pa lang na bunga, so nasisira din mga ka-birds, nasisira sa tubig. Yung mga ganito kalalaki oh, yan, yung mga ganyan kalalaki, so kailangan mo rin yung i-control lang yung pag-shower, no. So ngayon alas 8 natin ay kabit yung ating shower. So mamayang alas 12 or alauna ililipat natin yan. At abangan nyo bukas kasi meron naman kaming gagawin dito sa ating mga ampalaya, mga ka-birds. Yan, ito yung mga isa sa bantay natin dito. Yan, bodyguard ng ating ampalaya. Tulog po, tulog siya. Yan, good evening po sa lahat na minamahal viewers. At yan yung papaya natin, ito yung inabunuhan natin kanina, mga ka-birds. Yan oh, kita nyo naman yan. Woohoo! Ulan lang talaga ang inaantay dito, mga ka-birds. Good evening. Oh, yan, ito oh. Ang paglalapit sa ating pag-harvest ng ating papaya. So sana makaranas na siya ng ulan bago siya maharbisan. Ito talaga oh, grabe oh, prebuyag. Good evening po.